Alam mo na ng Mariana Trench ang pinakamalalim na parte ng dagat. Maaring ito lang ang iyong nalalaman sa Mariana Trench. Kaya paniguradong magugulat ka sa mga sikreto na tinatago ng lugar na ito. Sabay nito ang mga misteryoso at kakaibang nilalang na naninirahan sa Mariana Trench. Ang pinakamalalim na parte ng ating mundo ay matatagpuan sa west ng Pacific Ocean, kalapit ng Mariana Islands, kung saan kinuha ang pangalan ng trench. Ang Mariana Trench ay para bang V-shaped na butas sa ating karagatan na may habang 15,000 kilometers at mahigit 11,000 meters ang lalim. Upang ating mas ma-imagine mga kahusay, ang Mariana Trench ay mas mataas pa sa Mount Everest na pinakamataas na bundok sa ating mundo. At ngayon, ating pag-uusapan ng mga nakakapanindig balahibong nilalang na namumuhay dito. Sa loob ng maraming taon, tayong mga tao ay naniniwalang ang Mariana Trench ay imposibleng magkaroon ng mga inhabitants. 1958, ang Soviet ship na Vityaz ay pinatunayang hindi tama ang mga paniniwalang ito. Ang Mariana Trench ay may lalim na 11,000 meters at sa 7,000 meters pa lamang o halos kalahati na paglalakbay ng Vityaz ay nakakagulat na nakadiskubre ang Vityaz ng kakaiba at di kapanipaniwalang mga nilalang sa lalim na ito. Nakakamanghang sa dahan-dahang pagbaba ng Vityaz ay mas marami pang hindi karaniwang hayop ang nakita nito. Sa taong 1960, si Jack Pickard ang pinakaunang tao na gumawa ng ekspedisyon patungo sa pinakamalalim na parte ng Mariana Trench. Si Jack at ang kanyang partner ay narating ang lowest point ng trench. Nakita nila ang tinatawag na Challenger's Abyss na 11,000 meters ang lalim at kanilang napatunayan na mayroon ngang buhay sa bottom ng Mariana Trench. Ang ekspedisyon ni Jack ay naging tanyag sa buong mundo. Ngunit hindi lamang ito ang nadiskubre ni Jack. Ilang taon ang nakalipas ng logbook o parabang diary ni Jack ay diniclassify ng mga otoridad at ang impormasyon na nakuha dito ay nakakapanindig balahibo. Dito nakasulat ang nakakakilabot na pangyayari habang sila ay nasa kalagitnaan ng Mariana Trench. Quote, "A large disk object is accompanying our bath escape and is visible through the porthole. The large object is maneuvering and clearly looking at us. The object was seen clearly. There was no mistake. Unfortunately, or perhaps to the joy of our adventures, the object disappeared from view after a few minutes." Sa kung sino at ano ang nilalang na nagbabantay sa ship nila Jack ay nananatiling isang misteryo magpahanggang ngayon. Siguro ito ay isang unknown alien civilization o descendants ng ancient intelligent beings. 1985, ang crew ng American ship Glomar Challenger ay pinag-aralan ang Mariana Trench sa pamamagitan ng pagbaba ng isang 9-meter ball-shaped device na tinatawag na hedgehog. Nang biglang ang kanilang computer ay nakarecord ng kakaibang tunog, ang mga cables na konektado sa probe ay dahan-dahan nagsistretch. Ang mga researchers ay sinubukang hilahin ang probe patungo sa surface, pero ang probe ay hindi gumagalaw. Para bang sa ilalim ng tubig ay mayroong kung anong pumipigil sa device at ayaw itong pakawalan. Makalipas ang 3 oras, ang hindi malamang puwersa ay pinakawalan na ang probe. At nang ang probe ay nahila sa surface, isang kakilakilabot na pangyayari ang nakita ng mga scientist. Ang probe ay nagmimistulang nang galing sa bibig ng isang underwater monster. Mayroong mga bite marks sa plating nito. Ang karamihan sa mga steel cables ay nasira. Anong klaseng nilalang kaya ang may gawa nito? Ang balitang inilabas sa publiko ay ang probe ay na-stuck sa mga bato. Pero alam ng crew na mayroong kung anong nilalang na may pambihirang lakas sa lalim na 11,000 kilometers. Nang kanilang muling pinag-aralan ng Mariana Trench, nadiskubre ng mga researchers na walang bato kung saan maaaring tumigil ang probe at kung mayroon man, ang onboard instruments ay na-alert na sana ang collision. At apart sa malaking pinsala ng probe, hindi pa rin makumpirma kung saan o kanino nanggaling ang mga kakilakilabot na tunog na kanilang na-record. Sa paglipas ng panahon, ang mga biologist ay nagsuggest ng isang sensational theory.